Simulan na natin. Kagaya ng nakagawian, pumasok na nga sa ruwida ang mag-ama upang magbitaw sa manok nilang hawak. Habang sila Noli at Manong Duming naman, tahimik lang sila sa labas habang pinapanood sila Umar doon sa loob. Habang ang makumpare ni Manong Mondo, panay na ito sa pagkumpas sa mga kamay kung may mahanap pa silang tataya sa wala. Dahil sila Umar noon, napapanig sa meron. Ang dalawang kasama ni Don Lucio, nakipusta na din yun maliban lang sa kanya na hindi tumataya. Yun nga, nakahanda na ngang bibitawan ang manok nila Umar. Ang kalabang matanda noon na mahaba ang balbas, papunta sa bahaging gitna ng ruweda nang bibitawan na ang mga manok. Grabing sigawan ng mga taong taga-meron dahil kitang-kita nilang nakailang bisis matilapon ang manok ng matandang kalaban. Akala ng mga kumpare nila Manong Mondo noon ay tapos na ang laban. Subalit nagkakamali sila dahil maliksi pa ang kalaban na parabang hindi ito nagtamo ng sugat. Nang biglang makaganti ang kalabang manok, nang pang-isahang palo, paangat ito sa himpapawid. Sa pagkakataon na yon, naunang bumagsak sa lupa ang manok nila Umar habang nangingisay at nagpapagaspas ng mga pakpak. Biglang natahimik ang lahat at may iilang tumawa ng malakas. Animoy na ubusan ng malamig na tubig ang mag-ama dahil nabaliktad pa ang laban. Habang nakatayo si Manong Mondo sa ruweda, nakatingin naman ito kay Manong Duming habang umiiling-iling ang ulo nito. Paglabas ng dalawa sa ruweda, nakalaylay ang mga balikat nito na parabang binagsaka ng langit. Sayang, akala ko yun na yun. Nabaliktad pa ang laban. Wika ni Manong Mondo sa mga kaibigan nito. Patawa-tawa naman noon si Don Lucio habang nagsasalita ng ganyan talaga ang sugal Mondo. Minsan paasa rin eh. Sila Manong Duming noon at Noli, tahimik lang itong nakikinig sa kanila. Hanggang sa bumalik na naman sila sa mismong pinag-iinuman at muling nagkwentuhan. Habang nag-inuman silang lahat, doon sa mataas na mesa, lumapit kay Noli ang isang tauhan nila Umar habang may kasamang 4 na kalalakihang may hawak-hawak na tag-iisang manok. Nang masipat ito ng ama ni Umar, kaagad naman nila yung nakilala dahil isa din yung breeder ng manok doon sa bayan na lumaban sa kahit saang pasabong doon sa Bakulod. Kilala din kasi yun na may mahusay na mga manok at isa sa mga hinahangaan ng mga sabungero dahil nga kilala ito doon sa kanilang lugar. Paglapit kay Noli itong si Mayok na kasama ang 4 na lalaki, nagwika naman ito sa harapan ni Noli ng, "Ayan ho, siya ang may-ari ng manok." Nang marinig ito ni Noli, bigla naman siyang naalerto sa pag-aakalang gulo ang magaganap, subalit bigla naman itong napangisi nang malaman itong sabong lang pala ang pakay sa kanya ng mga tao. Sa kanilang pakipag-usap ng mga ito, doon na pag-alaman ni Noli na kursunada ng mga ito ang kanyang mga tandang upang lalabanan sa ruweda. Dahil hindi naman daw magkalayo ang agwat ng laki ng mga ito. Dahil sa kanilang pinag-usapan ng pangkat na yon, tumitig lang naman siya kay Manong Duming. "Manong, pwede na ba? Mukhang maliit kunti yung sa atin eh." Wika niya kay Manong Duming. Nang marinig ito ni Manong Duming, sinabi nito na siya ang bahala dahil siya naman talaga ang may-ari ng manok. Nang magkasundo na sila ng mga lalaking makakatapat nila, umalis na nga ito sa kanilang harapan upang magkakabit ng tari sa manok nila. Kagad silang tinanong ng gaffer nila Don Lucio kung sila na ba ang magkakabit ng tari sa manok nila Noli. Subalit sinagot sila ni Manong Duming ng, "Hindi na ho, Ginoong Ragas. Kaya na yan ang bata ko. May alam na yan sa pagtatari.
Wika ni Manong Duming sa mga ito. Sa pagkakataon na ito, sinuli na ang nagtatadi ng bulang sa kanyang manok nang sang ikinatuwa naman nila Umar dahil kahit papano nalalaman na rin ni Nuli ang ganong gawain. Si Umar ang humahawak ng manok at si Nuli naman ang magkakabit ng tarik. Sa muling pagkakataon, sinimpo ni Nuli na walang nakatitig sa kanyang ginawa dahil muli niyang ikakabit doon ang kanilang kargang napakalakas. Maya-maya lang, narinig nila si Manong Mondo at Don Lucio na pinag-usapan ang pusta na ambag nila sa manok nila Nuli. Halos lahat ng pangkat nila Umar ay naglabas yun ng salapi upang makipusta na rin. Pati ang kanilang alalay, maliban lang sa 3 kaibigan ni Manong Mondo na ayaw pumusta dahil wala itong tiwala doon kay Nuli. Tingin kasi nila kay Nuli, isang baguhan at wala pang alam. Ninong, hindi ba kayo pupusta? Yan ho si Nuli na tumalo sa manok mo no? Nung unang nagdaang fiesta dito. Wika ni Umar sa kumpare ng kanyang ama. Subalit hindi nito pinansin ang kanyang sinabi hanggang sa makapasok na sa ruwida itong si Nuli. Nuli, huwag mong kalimutan ang ibilin ko sa'yo. Paghusayan mo pa. Wika ni Manong Duming doon kay Nuli habang papasok ito sa ruwida nang hindi niya napapansin na sa gilid lang pala niya ang nagngangalang Ragas. Manong, medyo dihado kayo dyan. Manok ng mga Santiago ang makakalaban nyo. Wika nito sa matanda. Si Manong Duming noon, pinili na lang nitong sumagot ng Sa bagay, nasa manok naman yan kung makauna. Nakahanda na nga ang manok nitong si Nuli upang bibitawan na sa lapag. Bitaw nito sa manok, nanatiling nakamasid lang naman ang manok ni Nuli na para bang alam nito ang gagawin ng kalaban. Doon namangha ang hanay nila Manong Mondo sa abilidad ng manok ni Nuli nang bigla itong sungkaban ng kalaban habang papasugod ito. At nung makalapit na ito sa manok ni Nuli, akala nila tatamaan yon dahil sa isang nagraragasang manok napapalapit dito. Subalit bigla itong lumipad papataas nang siyang dahilan para sumama ang manok ng kalaban doon sa ere. Pagbagsak ng 2 manok, kitang-kita noon ng kalaban na wala na ang kabilang paa ng kanyang manok. Napasapo na lang sa ulo ang kalaban nila dahil tila ba tinapyas ang paa nito ng napakatalas na bagay. Mabutit hindi ang tari ang tinamaan nito, subalit dihado pa rin ito sa bakbakan dahil kulang na nga ang isang paa nito. Hindi kalaunan, nagawa ding mapatay ng manok nila Nuli ang kalabang manok. Dahil sa nangyari, umatras na ang kalaban at hindi na pinili nitong rumibansa dahil hindi normal ang kanilang pagkatalo. Lalo nang makita nito na walang kagalos-galos ang panlaban nila Nuli. Dahil sa naganap, masaya naman sila Manong Mondo habang sinasalubong siyang papalabas ng ruweda. Nang makaupo na sila sa misang pinag-iinuman, pinagmasda ng mga kaibigan ni Manong Mondo ang manok ni Nuling nakatali malapit pinag-iinuman. Oh, sabi ko naman sa inyo, di ba? Sure ball yan. Walang kagalos-galos. Tingnan nyo. Nakabawi na ako sa talo ko kanina. Wika ng ama ni Umar habang tumatawa sa inuman. Nuli, ayan ba yung ganador mo? Maaari bang palitan ko yan ng 5 manok? Papayag ka ba? Wikang pabiro pa ng ama ni Umar sa kanya. Patawa-tawa naman itong tumatagay habang sumasagot ng Wag na, Manong. Bibigyan na lang kita. Ikaw pa ba? Wika naman dito ni Nuli sa ama ni Umar. Matapos nun, niyaya pa siya ng ama ni Umar
Nailaban pa nila ang isa pang tandang ninuli. Subalit sinabi niya rito na yung isa na lang niyang manok na nanalo kanina upang makita ng mga kaibigan ni Manong Mondo na sobrang mapanglait sa kanya. Naisipan yun ni Nuli dahil sa espiritu na rin ng alak. Hindi naman siya pinigilan ni Manong Duming dahil alam pa naman ni Nuli ang kanyang ginagawa. Nuli, kaya mo pa ba? Mukhang doduling-duling ka na. Wika ni Manong Duming sa kanya. Hindi, Manong, kaya ko pa naman eh. Manong, hayaan mo, makarami din tayo ngayon. Wika ni Nuli sa matanda. Nang siyang nahalata naman ni Manong Duming na tinamaan na nga sa alak itong sinuli. Habang kinakabitan niya ng tari ang manok niyang ilalaban, hindi namang maiwasang mag-alala ang ilan nilang kasama dahil ayon sa kanila, baka nagtamo ng sugat ang manok na hindi nila nakikita. Subalit sinabihan sila ng ama ni Omar na huwag mag-alala dahil manok yan ni Nuli. Sa pangalawang pagkakataon, nasa ruwida na nga itong sinuli upang magbitaw ng manok niya. Merong ilang pumusta sa hanay nila Omar, subalit ang iba natatakot dahil pangalawa na yun ang laban. Subalit maliban lang sa nagngangalang Lucio na talagang hayok sa panalo, doon yun pumusta na umabot ng 100,000. Pagbitaw niya sa kanyang manok doon sa ruweda, merong nakakilala sa kanya at yung iba pa nga, tinatawag ang pangalan niya doon. Pagsangkaan ng 2 manok, napapito pa itong si Omar dahil sa kanilang nakikita. Tag-2 sangkaan lang kasi, patay kaagad ang kalaban na para bang may sapi ang manok nila. Pero para sa kanila ni Manong Duming, normal lang yon sa kanila bilang may dalang bertud ng bubuyog na yon. Habang nasa loob sila ng ruweda, tuwang-tuwa naman si Omar dahil muling nagwawagi ang manok nila Nuli na nanggaling pa sa kanilang farm. Dahil ang lahi kasi ng mga manok na yon, talagang doon yun nanggaling dahil ibinigay yun ni Manong Mondo para kay Nuli. Simulat sa kasi ng pagsasabong nitong si Nuli, ni isang bisis hindi siya nakaranas ng pagkatalo. Paglabas nilang 2 ng ruweda, talagang tuwang-tuwa ang pangkat ni Manong Mondo doon sa kaniya dahil naka-strip na yun ng 2 panalo na walang tigil. Si Manong Duming noon, nakatingin lang ito sa kanila habang umiinom ng alak. Kagaya ng nakagawian, umupo na muna sila sa mga bangko doon sa kanilang pinag-inumang misa. Habang nakaupo ang lahat nilang pangkat doon, nagwika kay Nuli ang nagngangalang Lucio ng, Nuli, matanong kita. Sa lahat mo raw na laban ay wala pang nakakatalo ni isa sa mga... wika sa kanya ng nagngangalang Lucio. Nang marinig niya ito, ibinaba na muna niya ang kanyang baso at sumagot ng, sa totoo niyan, Don Lucio, natalo naman ako paminsan-minsan. Lalo na nung una pa akong pumasok sa ganitong propesyon. Pero ngayon, dahil sa tulong ni Manong Mondo at Omar, medyo lumakas ng konti yung manukan ko. Wika niya dito habang lalasing-lasing na. Nang mapansin siya ni Manong Duming na medyo tinamaan na talaga ng alak, sinabihan siya nito na huwag magpasobra sa pag-inom dahil baka hindi sila makauwi kung kailan nila gustuhin. Nagpaawat naman itong sinuli at sinunod ang lahat ng sinabi ng ermitanyo at pinili na lang nito makipag-usap doon kay Don Lucio. Habang seryoso silang nag-usap sa taong nagngangalang Lucio, bigla naman siyang nagulat nang may mabanggit itong taong hindi matalo-talo raw sa sabungan kahit ilang antingero pa ang nagtulong-tulong nito. Alam mo, iho, sa tinagal-tagal ko sa larangan ng sabong, maraming uring sabungero na ang nakakasama ko. Maniwala ka man o hindi, meron din akong taong naging kaibigan noon na isang sabungero. At hindi lang yan,
Hindi yun basta-bastang sabungero. May anting-anting yun sa sugal. Maniwala ka man iho, aaminin ko na. Dumidikit ako sa mga taong inuula ng swerte para mambunan. Pero binigyan ko naman sila ng salapi kapag nakakatama kami ng malaki. Wika sa kanya ni Don Lucio. Sa pagpatuloy ng kanilang pinag-usapan ni Don Lucio, si Manong Duming noon at Umar, maging ang pangkat ng kanyang ama, masaya naman yung nag-uusap din sa kanilang paksa. Ayon kay Don Lucio, meron siyang nakilalang sabungero sa baryo ng Bacolod din. Napansin niyang sa bawat tagpo nila ng taong yon, palagi niya itong nakikita kumubra ng panalo. Dahil sa kanyang pagtataka, kinakaibigan niya ang taong yon at dahan-dahang kinuha ang loob nito. Nung una, iniiwasan siya ng taong yon. Pero dahil sa magaling siyang makipagkaibigan, hindi katagalan, naging kaibigan niya raw ang taong yon at kasama niya yon lagi sa pagdadayo ng sabong. Ayon sa kanya, simula nung nakasama niya ang taong yon, inulan siya ng swerte dahil walang paltos palagi itong nanalo sa pasugalan ng manok. Hanggang sa isang araw, akala niya magtutuloy na ang swerte sa kanyang buhay, subalit bigla yung naputol nang mapadpad sila sa lugar ng San Carlos. Ayon pa kay Don Lucio, sa bungad pa lang daw ng baryo sa may sabungan ng San Carlos, merong humarang sa kanilang matanda. At ang sabi ng matandang yun sa kanila, Hoy mga iho, saan kayo galing? Mga dayo kayo, no? tanong raw ng matanda sa kanila. Siyempre sinagot nila ito ng, Oo, Manong. Dumayo lang kami ng sabong dito. sagot naman daw nila dito. Subalit nagulat sila sa isinagot ng matanda. Nang, hindi nyo ba alam na ang baryong nyong dinadayo ay lugar ng mga sungaw? Kung ako pa sa inyo, huwag na kayong tumuloy doon. Uubusin lang yung mga manok nyo at salapi. Mga salamangkiro ang halos mga tao doon, iho. Wika sa kanila ng matandang uugod-ugod na. Subalit hindi nila ito pinapansin at tinatawanan pa sa pag-aakalang nagbibiro lang ang matanda. Subalit pagkarating nila sa nasabing sabungan, pansin nilang dalawa na para bang ang lahat ng sabungero doong may hawak-hawak ng manok ay purong matatanda. Ayon sa kanya, meron namang kabataan doon, pero wala naman yung mga hawak na manok at nakikipusta lang. Kaya't hinayaan lang nila ang mga ganong pangyayari dahil sa pag-aakalang nagkataon lang ang lahat. Yun ang akala nila. Nang makatapat sila ng kalabang matandang sa tingin nila, madali lang patumbahin ang manok nito. Kaagad nila yung kinasahan ng sabong. Subalit nang maglaban na ang mga manok, laking gulat nilang dalawa nang mapatay ang kanilang manok. At hindi pa nakontento ang mga ito at sinabi nitong pagakuran pa raw nila ang isa pa nilang alaga at ilalaban rito. Dahil nga mainit na talaga dahil natalo sila doon, hindi na nila napansin na yun pala ang dahilan para uuwi silang nakalaylay ang kanilang mga balikat. Dahil 3 manok nilang dala ay ni isa ay walang nanalo rito. Bukod sa ubos ang kanilang manok, ubos din ang kanilang perang dala na halos wala ng pang-uwing pamasahe. Ayon pa kay Don Lucio na baka nagkataon lang ang lahat. Kaya't pagkasunod linggo, bumalik sila doon at nagbabaka sakaling makakuha ng panalo. Pero gaya ng dati, umuwi na naman sila ng wala. At doon niya nalaman na may tangang mutya ang lalaking kaibigan niya. At dinurog yun nung pumasok sila sa lugar ng San Carlos. At dagdag pa nito, hindi lang isa ang kanyang dinala doon, kundi 3 sabungirong may karga. At umuwing durog ang mutya. Habang umuwi raw silang naglalakad, nakasalubong daw nila ulit ang matanda na nagbigay sa kanila ng babala noon. Nang makasalubong nila ito, nagwika yun ng, Diba sabi ko sa inyo nung una, hindi kayo obra sa mga sungaw.
ang titigas ng ulo nyo. Nang marinig ni Nuli ang kwento ni Don Lucio, tila ba nagkaroon siya ng interes na makaharap ang mga sungaw. Huwag mo nang tangkaing makasagupa ang mga sungaw, Nuli. Baka pang-apat kang pabagsakin ng mga yon. Wika ni Don Lucio sa kanya habang patawa-tawa. Mas mabuting ilaban na lang natin ang pangalawa mong manok. Total sigurado namang panalo naman yon. Wika ni Don Lucio sa kanya. Napangisi-ngisi pa. Medyo tinamaan na kasi yun ng alak. Nang marinig ni Nuli ang panghuli nitong kwento, napatawa naman siya kay Don Lucio dahil tila ba ganun na lang ito kung magtiwala sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, muling napagpasyahan nila Nuling ilaban na ang pangalawa niyang manok. Dahil mag-alas 3 na din yun ng hapon, mas napababad kasi sila sa inuman kumpara sa pagtataya sa sabong. Habang naglalakad sila Nuli at Umar, hawak-hawak naman ito ang kanyang manok na ilalaban na. Pinili nilang dalawang tumungo sa mga taong nagtatapatan ng mga manok doon sa unahan. Pagkarating nila doon, kaagad naman din silang nakakahanap ng makakalaban sa kanilang manok. Nang makabitanan ng tari ang manok, kaagad na silang pumasok sa ruweda upang magbitaw sa kanilang manok na ilaban. Kagaya ng nakagawian, lahat ng pangkat nila Manong Mondo, tumaya iyon sa kanyang manok. Kagaya ng nakagawian, lahat ng pangkat nila Manong Mondo tumaya iyon sa manok ni Nuli na napakalaking halaga. Habang hawak-hawak ni Nuli ang kanyang manok, mayroong nakaagaw pansin sa kanyang paningin sa isang taong nakatitig sa kanya na nakasuot ng salakot sa ulo. Nasa gilid ito ng sabungan habang nakatingin sa kanya. May dala itong manok na hawak-hawak nito. Hindi lang naman niya yun pinansin. Dahil para sa kanya, normal lang naman yun dahil nga sabungan ang lugar na yon. Subalit bigla siyang napatitig muli doon nang mapansin niyang nakabuka ang bibig nito at ang ikinagulat niya rito, purong puti ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Dahil sa kanyang pagtitig sa taong yon, hindi niya napansin na naghudyat na pala ang sentensyador na bitawan na ang mga manok para maglaban. Kaya't nahuli siya sa pagbibitaw nang siyang napapansin ni Umar sa kanya. "Oy par, parang tulala ka yata. Lasing ka na ba?" Wika sa kanya ni Umar. Hindi lang naman niya pinansin ang mga sinabi nito at piniling itinuon ang kanyang atensyon doon sa naglalabang manok. Kagaya ng nangyari sa labanan na yon, dalawang sagupaan lang butas kagad ang tagiliran sa kalabang manok. Nagsisigawan naman ang kanilang panig dahil ayon sa mga ito, kung derby lang ang sugal na yon, nag-champion na itong sinuli. Nang tapos na ang laban, hawak-hawak na ninuli ang kanyang manok noon. Habang nakatayo siya doon, muli siyang sumilay sa taong nasipat niya kanina doon sa bandang kung saan niya yun nakikita. Subalit pagtingin niya doon, wala na yung taong nakakapangilabot ang itsura. Nang mapansin siya ni Umar na para bang wala siya sa sarili, napaakbay naman ito sa kanya habang nagwiwika ng, "Bakit buddy? Anong tinitingin-tingin mo dyan? Di ka ba masayang nanalo tayo? Tara, lalabas na tayo rito." Wika sa kanya ni Umar. Nang marinig niya ito, bigla naman siyang natauhan at nagwika ng, Wala buddy. Medyo tinamaan lang ako sa ininom natin eh." Palusot niya rito upang hindi na ito magtataka sa kanya. "Kakaiba ka pala kapag nalalasing uli. Naging horror ang pagmumukha mo." Wika naman sa kanya ni Umar. Tumawa lang naman itong sinuli sa sinabi ng kanyang kaibigan. Paglabas nila ng ruweda, nakita nila ang pangkat nila Manong Mondo habang abala sa pagbibilang sa panalo nila.
Nang makita siya ni Manong Duming, maging ito man hindi rin maiwasang magtanong. Bakit iho? Nilalamig ka ba? Parang namumutla ka yata. Oh, magkape ka na muna. Wika sa kanya ni Manong Duming. Nang marinig niya ang sinabi nito, kaagad naman siyang umalmang nagsalita ng, hindi na ho, Manong. Ang init-init niya, magkakape pa ako. Sagot ni Nuli kay Manong Duming. Aba, baka kulang ka pa sa alak. Hay nako Noli, matanong kita. Mukhang marami-rami na yata ang naitalang panalo itong tandang mo. Wika sa kanya ni Manong Duming. Habang nag-usap silang dalawa ni Manong Duming, lumapit sa kanila sina Manong Mundo at ang tatlo nitong kumpare. Habang papalapit ang mga ito, narinig nila itong pinag-usapan ang kanyang manok na nanalo. Pre, talaga bang sa'yo galing ang mga bloodline ng mga manok ni Noli? Pansin ko nga, mukhang kanina pa tong namamayagpag ang batang ito. Wika ng isa pang kaibigan ni Manong Mundo. Sinabi mo pa, kung maaga ka lang naniwala sa akin, edi sana malaki din ang panalo mo. Diba Noli? Wika ni Manong Mundo sa kanya. Nang marinig ito ni Noli, patawa-tawa naman siyang sumagot ng, nagkataon lang po yun. Pero mamaya pumusta na ho kayo sa akin kung sakaling mailaban namin ulit itong manok ko. Mukhang hindi pa sapat para kay Omar ang panalo natin eh. Sagot naman niya rito. Dahil simulang makita ng mga ito ang galawan ng mga manok ni Noli, tila ba sa isang iglap lang, unti-unting nakuha ni Noli ang tiwala ng mga ito sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, muling nilapitan itong sinuli ng kanyang kaibigan na si Omar at nagwika ito ng, Noli, anong balak mo sa manok mo? Ilalaban mo bang muli yan? Mukhang wala naman yatang tinamong bugbog sa katawan nitong manok mo. Wika sa kanya ni Omar. Baka mamaya par, tingnan ko lang muna ito. Baka mamaya di natin alam tatakbo ito sa laban. Sagot naman niya rito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makumpirma nilang masigla pa naman ang manok na yon, kaagad na silang naghanap ng kalaban doon sa sabungan. Ang nakaengkwentro nila noon ay isang lalaking halos nag-edad na ng 30 anyos. Napalaban sila dito dahil yun ang nag-aalok sa kanila upang makipaglaban sa Ruida. Hindi naman nila inatrasan ang mga ito upang mas madali silang makakatari. Nang magkasundo na sila ng kanilang lalabanan, nung mismong banda na yon, doon na rin sila nagkakabit ng tari. Malayo yon sa kinaroroonan nila Manong Duming. Habang nagkakabit siya ng tari sa kanyang manok, bigla naman siyang nakakaramdam ng panlalamig sa kanyang katawan. Nang mapansin niyang may isang taong dumaan sa kanyang likuran, pakiramdam niya noon, animoy nakasalubong siya ng hangin na nanggaling sa ref. Paglingon niya sa taong dumaan na yon, bigla naman siyang kinalabutan nang makita niyang muli ang taong nakasuot ng salakot kanina doon sa Ruida. Nang mapansin siya ni Omar na tila ba malagkit ang kanyang titig sa taong yon, napawi kayo ng, Bakit Noli? May kakaiba ba sa taong yon? Tanong nito sa kanya. Sinagot naman niya ito ng, Wala bale, para kasing pamilyar sa akin yung taong yun eh. Maya-maya pa, makalipas pa ang halos 15 minutos, tapos na sila sa pagkakabit ng tari. Habang nasa Ruida silang dalawa, akmang bibitawan na sana niya ang manok, muli niyang nasilayan ang lalaking nakasalakot at inulit nito ang ginawa nito kanina na para bang nang trip ito sa kanya. Nang tapos na siyang magbitaw sa kanyang manok, bumalik siya sa pagtitig doon, subalit wala na naman doon ang nilalang na kanina pang nagmamasid sa kanya. Inisip na lang niya noon na baka may kapansanan ang lalaking yon, kaya't ganun ito umakto sa kanya. Pero malabo naman, may dalang manok yun eh.
Imposible namang may sira sa pag-iisip tas nagsasabong. Nang bigla siyang kinalabit ni Omar, nang makita nito ang manok ni Nuli na biglang tumakbo papaikot sa ruwida. Kaya't bigla siyang nagulat dahil kauna-unahan yung nangyari sa kanyang manok na tumakbo sa kalaban. Pero may kakaibang nangyayari. Dahil nung hindi madakip ng taga-karyo ang manok niyang tumakbo, nilapitan niya ito at nung madakip niya, nakapagtatakang hindi ito nagpupumiglas sa kanya. Nung ibibigay niya ito sa sentensyador, naghihiyawan ang mga tao sa kakatawa dahil muling lumaban ang kanyang manok na para bang biglang nagbago ang ugali nito. Maniwala man kayo o sa hindi, nang bitawan ng taga-karyo ang kanyang manok, nagpakawala ito ng matinding atake nang siyang ikinamatay ng kalaban. Tinamaan yun sa liig nang siyang dahilan para lumaylay ang ulo nito at nagtatalon-talon ang katawan. Hindi pa yun nakontento dahil ayon pa sa kanyang kaibigan, animoy galit na aso ang kanyang manok na nagwawala. Dahil kahit patay na ang kalabang manok, pinagtutuka yun ng walang tigil sa kanyang manok. Maging ang taga-karyo noon, nagulat din sa kanilang nasasaksihan. Paglabas niya ng ruweda, gulong-gulo naman ang kanyang isipan dahil sa nangyayari. Nang bigla siyang nakarinig ng malakas na pagtawa sa kanyang likuran. At ganitong ganito. Papalapit na ang mga sungaw Nuli. Wika ng isang busis na hindi niya mawari kung saan ang galing. Subalit paglingon niya sa paligid, wala siyang nakikita doon na mga taong sumusunod sa kanya. Nanindig ang kanyang mga balahibo nang binanggit ng busis na yon ang mga sungaw. Maya-maya lang, nasipat niya si Omar na papatakbong nakasunod sa kanya at hawak-hawak na nito ang kanilang bihag. Buddy, ba't mo ko iniwan doon? Inantay ko pa ang bihag eh. Bigla ka lang nawala. Wika sa kanya ni Omar. Pasensya ka na buddy. Medyo masama lang pakiramdam ko eh. Pagdadahilan niya rito. Hindi, walang buddy. Pansin ko naman eh, kanina ka pang namumutla. Ano bang nangyari sa'yo? Ba't biglang tumakbo yung manok mo? Tas biglang tumapang muli? Wika sa kanya ni Omar. Di ko nga alam buddy. Maging ako man nagulat din sa nangyari. Pero mabutit lumaban muli, kundi mapapahiya ako sa mga kaibigan ni Manong Mondo. Wika niya kay Omar. Nang marinig ito ni Omar, nagulat naman siya sa isinagot nito sa kanya. Sos, huwag mo nang pansinin yung mga yon. Maging ako nga di ko magustuhan ang mga ugali nun eh. Naalala mo pa ba? Nung nilabanan natin ng sabong yung ninong ko, nung nakarang taon, tas tinalo natin. Ang damot kasi eh. Nanghingi lang ako ng sisiw sa kanya. Hindi ako binibigyan. Wika sa kanya ni Omar. Nang marinig ito ni Nuli, sinagot naman niya ito ng, naalala ko na. Yung sinambal ka ng ama mo. Sira, para sisiw lang nagagalit ka sa ninong mo. Nang marinig ito ni Omar, nagtawanan lang naman silang dalawa habang papalapit sa malaking misang kanilang pinag-inuman kanina. Nasa alas 4 na rin yun ng hapon, kaya't ang pasabong unti-unti nang humihina. Magamat may disco kinagabihan, pinili nilang umuwi na muna sa bahay nila Omar upang magkakape doon. Hindi na nagawang mailaban ng ama ni Omar ang pangatlo nilang manok dahil sa kalasingan nito. Habang papawi ang kanilang pangkat, hindi namang maiwasang pagtatanungin siya ng kanyang mga kasama dahil sa kanyang pamamayagpag ng araw na yon. Dahil bihira lang umano sila makasilay ng isang sabongerong tag-aapat ang bihag na dala-dala papauwi. Nang makarating na sila sa bahay nila Omar, napakarami pang mga bisita nitong nag-inuman. At yung iba, halos gumagapang na lang yun sa lupa dahil sa kalasingan ng mga ito.
Habang nakaupo si Manong Duming sa may kubo habang nagtatabako, kanya itong nilapitan at kinausap. Habang nag-uusap sila patungkol sa nangyari ng araw na yon, bigla naman niyang naalala ang nangyari sa kanyang manok kanina doon sa ruwida. Ang una niyang isinalaysay kay Manong Duming patungkol sa isang lalaking nakita niya kanina na may pagmumukha ng animoy sa demonyo. At sinabi din niya dito tungkol sa pagbiglang tumakbo ang kanyang manok. Manong, may alam ka ba kung ano ang salitang sungaw? Narinig ko kasi yan kanina eh. At saka may ikwininto sa akin si Don Lucio patungkol raw sa mga sungaw na may kakayahang bumasag ng bertod at mutya. Pero balita ko, isa silang mga batikang antingirong nahanay sa kaliwa. Wika niya sa matanda na may halong pagtataka. Dahil sa kanyang katanungan, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Manong Duming dahil hindi nito lubusang akalain na babanggit niya ang salitang sungaw. Bigla itong humarap sa kanya at nagsalita ng, Ano? Sungaw? Bakit? Nakaharap mo ba ang grupo na yon? wika sa kanya na parabang nagulat ito. Hindi naman, Manong. Pero pakiramdam ko, kanina nakamasid ito sa akin. Kaya para akong lalagnatin sa sabungan eh. Sagot niya sa ermitanyo. Nang marinig ito ng matanda, napawika ito ng, Walang hiya. Di ko akalaing nagpagalagala lang pala ang mga demonyong yon dito sa lugar ng Bacolod. wika ng ermitanyo habang nakatingin sa malayo. Bakit, Mano? Alam niyo rin ho ba ang grupo ng pangkat na yon? Tanong niya kay ermitanyo. Ilang dekada na rin bang nakalipas ng patay ng mga sungaw ang dalawa kong kaibigan? Nung kabataan ko, kaya ako tumira sa bundok ng ilang dekada upang magsanay sa poder ni ermitanyong Inko kung papaano makontra ang mga taglay-taglay ng mga sungaw na yon. Mabagsik ang grupong ito, Nuli, dahil kaya nitong hulaan ang iyong karga at walang kaabog-abog nitong durugin ang mutya mo, mapakanan man ito o kaliwa. Kaya't mag-iingat ka sa mga makakalaban mo, Nuli. Nasa paligid lang sila. Mga salamangkiro ito na may kaalaman sa malakas na barang. Kung nagkataong hindi ko nabalot ng malakas na sabulag yang gamit mo, malamang sunog na yan ngayon. Magdahan-dahan ka sa pagbanggit ng pangalan na yan, sapagkat kilala yan ng karamihan dito. Wika sa kanya ni Manong Duming. Dagdag pa nito, ang mga sungaw ay may kakayahang magtang iba't ibang uri ng mutya at agimat na kayang tatalo sa mutya mong tangan kapag nakaharap mo ito sa sabungan. Paalala lang, labanan lang ito ng mga sabungirong may mga mutya. Ang kwento pala na ito ay nanggaling pa noong 1998 sa buhay ni Nuli bilang sabungiro. Yung kabataan ni Manong Duming, kailan pa kaya? Malamang nasa 1970s pa ito. Paalala lang mga kaermitanyo, baka naman may magalit sa atin dyan ng mga Ilonggo. Nanggaling pa naman sa Ilonggo ang salitang sungaw. So yun lang, balik tayo sa kwento. Dagdag pa ni Manong Duming, magamat na pabilang yun sa kaliwa, mabait ito sa mga taong ordinaryong sabungero. Ang kinakalaban lang ng mga ito ay ang mga sabungirong gumamit ng mutya sa kanan na gaya ni Nuli. Ayon pa daw sa sabi-sabi ng ilan, kaya nitong pumasok sa simbahan na hindi napapansin. Maya-maya lang, bigla namang naputol ang kanilang kwentuhan nang lapitan sila ni Umar na may daladalang kape at isang platong humbang Bisaya at kalahating katawan ng litsyong baboy. O yung mga nanonood dyan, baka ma-high blood kayo. Hinay-hinay lang. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna dahil masakit na ang lalamunan ko. Paabang sa part 27 dahil may magaganap na kakaiba. Yun lang. Maraming salamat.